yourself, and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Every time I look into the holy book, I wanna tremble. When I read about the part where carpenter cleared the temple, for the buyers and the sellers were no different fellas. That's what I profess to be. And it causes me shame to know I'm not the man I should be. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Mama taught me how to pray before I reached the age of 7. When I'm down on my knees, that's when I'm close to heaven. My daddy lived his life with 2 kids and a wife, and he did what he could do. And he showed me enough of what it takes to get me through. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po yung naalala ko yung kinakanta namin noon sa Miracle Life Christian Fellowship na itinuro sa amin ni Pastor William Andasan na siya pong founder, nagtayo at nagpasimula ng simbahan na Miracle Life Christian Fellowship sa Barangay 4 sa Maria Aurora Province, at nasa ngayon ay nakapangalan ay Miracle Revival Church dahil kami noon ay napakiusapang mapa-affiliate o naki-affiliate sa Miracle Revival Church sa Kamaynilaan kay Santiago Isaguirre para makipagtulungan sana. So kami mga kabataan noon na tinuruan at naalala pa natin yung ibang mga nakasamahan natin na naglilingkod noon. Kagaya ni Brother Ramon de Vera, ayan, aming gitaristang mabait, at kapatid niyang si Lito, kahalili ni Pastor Andasan sa paggigitara. Kasama namin nagka-caroling noon at ang ilan pang mga kabataan. Bilang fundraising para maipatayo ang church. Marami sila Sister Juliet Obedosa, sila Brother Ray Fontanos, marami kami mga magkakasama dyan. Siyempre, sila Sister Laila Garcia, sila Minda Garcia, magkapatid, sila Jojo Garcia, mas maliliit pa sa amin yan noon. Sila Mila Fontanos, yung mga kasama natin. Yung kakambal na si Rolly Fontanos. Siyempre, yung mga ilang mga kasama natin ng mga matatanda rin, nila Papang Luding, yan, natapat talaga. At nung nakakilala sa Panginoon, matuwid. Yung mga mama ni Juliet, sila Sister Flor Obedosa, sila Carmen Gatchalian, yan, mga kasama natin yan. Gusto natin din kumustahin nga pala sila yung mga anak nila, si David Gatchalian, si Cesar Gatchalian. I don't know kung napakinggan nyo ito nung mas maliliit pa kayo sa amin, at ito ay tumimo sa inyong puso at sana ay manumbalik yung inspirasyon na magpatuloy, kalakasan yung isa tawag ng Diyos sa pamumuhay ng tuwid, banal,
paglayo sa kasalanan at pag-aakay ng mga kaluluwa saan man tayo ginagamit ng Diyos. Huwag tayong palulugmok sa mga problema o pagkakamali. Ang kailangan ituwid ito, itama bago dumating ang Panginoon, at hindi dapat sa huli na tayo magbabalik na o magtutuwid. Kinakailangan gawin natin kung ano ang nakalulugod sa Diyos, dahil tayo gigradean na well done my good and faithful servant kung tayo papasok sa langit. Pero kung tayo ay hindi naman naging tapat, nakakatakot din yun. Yun nga, ang mensahe ng kantang ito ay paghawak ng kamay mo sa kamay ng Panginoong Hesukristo na siyang nagpakalma sa dagat. Ang lubos na pagpapasakop sa Diyos, siyempre matagal na tayong tinatawag ng Diyos na maging tapat, maging masunurin, obedient, trust and obey, kasi itong mga alagad niya, nung nagpunta sila sa dagat ng Galilea kasama ni Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, susubukin pala niya yung mga pananampalataya ng kanyang mga alagad. Puno, hindi, alagad naman niya. Siyempre, isa lang naman ang tumalikod, si Judas. At doon, nagkaroon ng bagyo, o talagang intentional na ginawa ng Panginoong Hesukristo yun. At nung bumabagyo na ng malakas, takot na sila. Sabi niya, Jesus, mamamatay na tayo kami. Sabi niya, ano mong ginagawa mo? Natutulog ka pa dyan. Sarap ng tulog mo. Siguro nagdadrama lang ang Panginoong Hesukristo noon. Sabi niya, tulungan mo kami. Sabi niya, ayun. Sabi niya, ba't kayo natatakot? Walang pananampalataya. Yung sabi niya sa kanyang mga alagad. Sama na ho natin sa buhay ang Diyos. Kahit anumang unos na daanan natin. Huwag na tayong magtaka. Minsan yung mga Kristiyano, kung Diyos siya, parang kung Diyos ka, dapat di mo inalaw ito. Bakit mo pinayagan? Bakit mo tinanggal? Bakit mo inalis? Bakit mo kinuha? Bakit nawala? Bakit nalugi? Bakit naputol ang pako? Bakit? Marami tayong tanong Mahalaga sa Diyos yung butil ng pananampalataya na nasa atin, at paano pa rin tayo makakapagpatuloy maski putol na ang kamay o putol na ang paa o bulag. Paano pa tayo magamit pa natin yung bibig natin makapagkanta, makapag-inspire, may balik ang relasyon ng taong kasalamuha natin sa Diyos. Ang pinaka-purpose ng buhay, hindi magpakasarap-sarap, magpaka-enjoy. Kasi yun ang maling katuruan, na bulok na katuruan, o baluktot na katuruan, na kaya tayo nandito sa mundo nga. Ay yung sinasabing abundant life Para daw magpakaligaligaya, yung John 10:10 dumating ang Panginoon, I came that they might have life and might have it all abundantly. Yung sinasabi ng Panginoon dun ay yung kasama niya tayo, yung kapiling niya tayo. Masaganang kasama natin ang Diyos, hindi yung kailangan, kung ganun kailangan brothers, mayaman tayo, kailangan successful mga negosyo natin, wala nang loloko sa atin, dapat ganun. No, ang abundant life na sinasabi ng Diyos ay yung puno na kasama siya. May kapayapaan, merong paggabay niya. Pero maraming Kristiyano kuno na hindi naman tunay na napagagabay. At yung kawalan ay sinisisi nila sa Diyos at itinitigil nila ng paglilingkod. Yung kasalanan nilang iniharap ng dyablo kinagat nila at ayaw nilang bitawan. Baka masisi pa ang Diyos dyan Mali. Mag-ingat tayo sa paninisi sa Diyos. Buhay natin Kanya. Kinakain natin Kanya. Binigay niyang kaalwanan sa buhay Kanya. Tapos ganunin pa natin siya. Hindi pa tayo babalik, hindi pa tayo maglilingkod. Sa dyablo pa tayo magpapasakop at papagamit. No? Sabi nung tuksoy ng kapangyarihan, katanyagang karangyaan ang Panginoong Jesus ng dyablo, sabi niya sa dyablo, sabi ng dyablo, sambahin mo lang ako. Sabi ng Panginoong Hesus, lumayas ka, Diyos lamang ang sasambahin. Naalala niya yung kantang, di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman, Jesus, sa piling ko'y mawawalay, mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y duka na lang. Ayan yung awit ni Butch Charbet
Yung title niyan, yung pagsamo ko. Minsan kantahin natin. Kinanta ko na yan naka-record na lahat ng mga kanta natin na sa sarili nating hindi magaling na pagigitara. So, yan na ipaparinig ko rin sa inyo. Upon your request, sana mag-request kayo ng gusto ninyong lumang kanta o hindi ko man alam, hahanapin ko at kakantahin ko. I want to minister to all of you at makanta ko ito at mabigyan ko ng paliwanag batay sa kilos ng Diyos sa akin kung anong dikta ng Holy Spirit sa akin. Kung ano sasabihin ng Holy Spirit sa akin na encouragement at base sa mga experiences na ginawa niya sa buhay ko. So, I live only to encourage na ibalik ang mga natisod, ibalik ang mga nanghina at ang mga wala pang tunay na pananampalataya at wala pang totoong relasyon sa Diyos. Nakikarelasyon lamang, puro ritual lang, walang Diyos na Holy Spirit na nakatira sa katawan niyang nagdidikta, nangangausap. So, yan ang tungkulin ko na ibalik ang tao sa relasyon sa Diyos. To reconcile man to God. Just like si Jesus Christ at yung aral na iniwan niya sa kanyang mga alagad. Tayo ilaw at asin ng mundo, hindi dilim. Tayo'y taga-akay. Araw-araw. Maraming tao sa paligid natin. Durog, tahimik lang yan. Kung titignan mo, wala. Pero pag nakakwentuhan mo, marunong ka mga ibigan, ngumiti, marunong kang magbukas ng mga palatuntunan ng Diyos sa buhay ng tao, sila yung nag-open up. Pag tayo ay mahirap kaibiganin ng mundo, katulad ni Jesus, magaling mga ibigan sa mga makasalanan, pag tayo ganun, magaling tayong mga ibigan dahil nakikita si Kristo sa buhay natin, doon natin nakikita ang problema nila at doon natin sila na i-correct na gagabayang bumalik sa Diyos. Maikli ang buhay, marami nang namatay. Nito lang marami tayong mga sinamang sumamatay naglibing. Sinasabi natin sa kanila nung nabubuhay pa na maikli ang buhay, gamitin na natin ito sa paglilingkod sa Diyos dahil may tawag sa mundo sa atin kung paano gagamitin itong buhay na ito. Kung paano tayo mag-aakay ng mga natisod, mga wala pang relasyon sa Diyos, nasa kasalanan, ibalik sila. Ang anak natin pag nakikita natin ganun, ibalik natin. Ang asawa natin pag nakikita ganun sila nasa kasalanan, ibalik natin. Kung babalik sila, di maganda. Lalo na sa ating anak, mabilis mag-akay ng mga anak sa Panginoon pabalik. Ngayon nga lang sa asawa, medyo mahihirapan ang lalo pat na natagpuan ninyo ay mga ayaw magsuko sa Diyos o sanay sa kasalanan. Pero ang anak madaling ibalik yan sa Diyos. Basta makikita sa magulang. Ang mga classmate, kaibigan, hindi rin sila babalik. Pero kapag nakikita sa iyo si Kristo, maniniwala. Balikan mo sila at mahalin mo lang, paliwanag mo lang. Meron talagang tupa na babalik sa Diyos. Pero kung kambing yun talaga, hindi talaga sila maniniwala sa Diyos. Ayaw nila, gusto nila sa dyablo. Kahit padaanan pa sila ng Diyos na maraming pagsubok para makabalik sila, pag talagang ayaw nila, ayaw at mapupunta sila sa impyerno. Kapag hindi sila nagbalik ng maaga, hindi pwedeng sa huli na lang hindi na tayo mabibilang sa well done my good and faithful servant. Hindi tayo naging tapat hanggang wakas. Niloloko lang natin, takot na tayo dahil baka mapunta tayo ng impyerno. Doon lamang tayo magtitino. Doon ka palang mag-i-stop ng kasalanan. Paano mo pa itutuwid yung kasalanan ginawa mo? Delikado yan. Hindi talaga papasok kahit sa Revelation 21 and 22 at sa Mateo chapter 6 or 7, sabi ng Panginoon, talaga hindi papasok sa langit na nagpapatuloy sa kasalanan. Pag nasumpungan tayo bukas na hindi natin na ituwid, hindi tayo tunay na nagsisi, tunay na tumalikod sa kasalanan, tunay na napagamit sa Diyos, tunay na naglingkod, tunay na lumago, tunay na tumupad sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo tunay na naging asin at ilaw. Tayo tunay na nagpakabuti, tunay na transformasyon na bago, kakatakot yan. Talagang sabi ng Panginoon, impyerno yan. Kaya binibigyan pa niya tayo ng isang dagdag araw para tayo bumalik, sabi niya sa Roma 1:15. Yung puot ng Diyos nananatili yan, hindi yan nawawala. Kaya tayo magtino, tao lang tayong nilikha niya. Kung noon nilipol niya ang tao noon, nung time ni Noe, bakit ba niya nilikha? Napakatigas, pati Israelita, napakatigas ang ulo hanggang ngayon. Pati yung mga Kristiyano, konti lang naman talaga ang maliligtas. Hindi naman lahat talagang tunay na Kristiyano.
tingnan ninyo kung kambing o tunay na tupay kasama nyo. Lumihis kayo sa mga kambing, yung mga pakrisya-krisyano kuno, yung talagang alagad ng dyablo sa pagkasira ng gawain ni Kristo. Nako, ingat kayo dyan. At saka yan ay talagang kung hindi nasusumpa talaga ng Diyos yung mga ganyan, ng mga lapastangan, talagang panira sa gawain ng Diyos, sa sinimulan ni Kristo. Kaya, ang tunay na sabi ng Panginoong Hesus, kung tayo ay lalapit sa Kanya, kinakailangan talikuran ng ating sarili, i-deny ang ating sarili, deny himself, take up his cross daily. Pasanin natin yung pansamantalang o kalalagayan natin ngayon. Kung may kabigatan ka man, ikaw man ay may problema, ikaw man ay may pasanin, dalhin mo pa rin yan. Ikaw ay nawalan, dalhin mo pa rin yan. Take up your cross daily. Pasanin mo yung krus araw-araw and follow me, sumunod na. Hindi maliligtas yung naniniwala lang na naniniwala o tumatanggap lang ng tumatanggap kay Jesus pero hindi sumusunod. Hindi siya talaga follower ni Christ. So, sana itong sundin natin. Dito tayo makakatagpo ng kapayapaan, kasiguruhan ng ating kaligtasan, ng langit. Dito tayo pababaan ng Holy Spirit. Dito tayo tunay na mapapatawad ng Panginoon. Sabi ni Pedro, nung sa mga pinangaralan niya na nagtanong sa kanya kung anong kanilang gagawin, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Sa Acts chapter 2, mababasa niyo. Magsisi kayo sa inyong kasalanan, talikuran ng inyong kasalanan, then pabautismo na kayo. Yung pabautismo, public announcement lang yan na ikaw ay namatay na at sinuko mo ng buhay mo, nalibing na ang dating ikaw at si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Public announcement lang yan. Yung bautismo, diyan nyo palang matatamo ang kapatawaran at diyan pa lamang bababa ang Holy Spirit. Kaya maraming tao hindi binabaan ng Holy Spirit. Makikita mo sa buhay nila walang Holy Spirit, walang direksyon ng Holy Spirit, walang pananahan ng Holy Spirit, walang dikta ng Diyos, walang paggabay ng Diyos. Dati akong ganyan, naglilingkod. Ritual lang lahat ng paglilingkod, Bible knowledge lang lahat, pero walang Diyos na talaga nagagabay. Sa paglakad sa katuwirang kabanalan, paglayo sa kasalanan, pagganap ng katungkulang pinagagawa niya sa tao. Pero nung babaan ng Holy Spirit, doon na, patay ka na, si Kristo na talaga. At sabi, antayin niyo Holy Spirit, sabi ni Kristo, yan ang gagabay. Yan ang magdidikta, yan ang magtuturo, yan ang sasaway, sasabad-sabad sa iyo, yan ang magtuturo sa iyo ng tamang landas. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag Panginoon maliligtas, kundi yun na tumutupad talaga ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Hindi yung sa dami mong ritual, nagpalayas ng demonyo, pagdating ng paghukom, sabi ng Panginoon, marami magsasabi, gagaling, nagpalayas ng demonyo, ng aral, gumawa ng mga dakilang bagay sa pangalan ng Diyos, ritual. Na sila ay, ginawa nila sa pangalan ng Diyos yun. Kanilang sariling ritual yun, pero itinuturing nilang para sa Diyos yun. Para malalaman kung tutunay o hindi at katanggap-tanggap yun sa Diyos. Sasabihin pa ng iba, sila ay nag-ala propeta, nagpagaling na may sakit. Sasabihin ng Panginoong Jesucristo sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayas kayo sa aking harapan mga paggawa na masama. See? Walang taong na kay Kristo na nagpapatuloy sa kasalanan, sabi ng aral ni Kristo. Walang taong na kay Kristo na nagpapatuloy pa sa kasalanan. Sabi nila, sapagkat ako'y tao lamang, di subukan mong magpa kay Kristo. Tingnan mo, maano mo yan, makokontrol at talagang may Holy Spirit na tutulong sa iyo. Kung walang kang Holy Spirit, magpatutuloy ka talaga sa kasalanan. Sabi nga ang taong walang banal, walang Holy Spirit, ang taong walang Espiritu ng Diyos, wala pa kay Kristo. Kala natin, may Kristo na ako. Antayin yun. Nung naantay mo ba? Nung dumating, naramdaman mo ba? Hindi mo naramdaman. Ako dati, di ko nararamdaman. So I know, sa sarili ko na walang Diyos. Ilan ang papatayin kong tao? Ilan ang classmate na papantayin ko? Ilan ang lugar namin na papatayin namin? Papatayin ko. Ilan ang papatayin kong mga polis na nakabangga ko, na tumapak sa karapatan ko? Ilan ang papatayin ko mga nanloko sa magulang ko? Wala akong Diyos Nung naglilingkod ako, very active, sabi nga ni si Brother Al ng nagulat kami, sabi niya, Ancheta, sabi niya. Kaya pala ganyan kayo ngayon. Patay na kayo.
at talagang kayo na kay Kristo, ganapin na lang ang tungkulin ng Panginoon. Yan bang kung tingnan naman daw niya ako noon, nung unang panahon, tapat ako sa Diyos. Tapat kung titingnan niyo sa pag-aki sa children, young people. Ha? Pero wala akong Holy Spirit, walang Diyos na nakatira. Wala talagang Diyos na talagang gumagabay. Walang Diyos na nararamdaman. No? Kaya ang kagawa, kasalanan. Tagong kasalanan. Kaipokritohang paglilingkod. Ritual na paglilingkod. Walang tunay na Diyos. Kaya tanungin niyo sarili niyo, may Diyos ba kayo? Kung akala niyo sinuko niyo buhay niyo sa Diyos, may relasyon na kayo, wow. Tingnan niyo kung kayo pinananahanan ng Diyos. Templo ba niya katawan niyo? Bibig ba niya ibibig niyo? Namatay na ba kayo kay Kristo? Ha? It is no longer I who live, but Christ lives in me. Baka naman si Diablo pa nakatira sa atin o ang ating sarili. Kung sa Kristo na makikita yan. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Makikita na mabubuting gawa ninyo at maluluwalhati ang Ama sa langit. Kung makasarili kayo, magnanakaw pa rin kayo, korap pa rin kayo, manyakis pa rin kayo, immoral pa rin kayo, nasa inyo yung Diyos, wala. Patunay yan na kayo nasa gitna ng kasalanan, nagpapatuloy kayo. Walang Diyos talaga. Kaya yan sa Gospel, sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ito yung si Jesus. Sila'y naglakbay sa gitna ng karagatan at nawalan ng tiwala ang mga alagad niya na kasama niya. Pero nakita nila ang kapangyarihan. Huwag kayong matakot. Sabi ko nga kahit sa mga anak ko, ang panalangin ng mga taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos at talagang availeth much, talagang kapakipakinabang. Ang sabi ng Panginoon, kailangan mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya talagang kinakailangan tayong sa Diyos lagi umaasa. Kahit may kakayanan ka, sa Diyos kayo umaasa. Nagtitiwala kayo sa Diyos. May Diyos ka talaga. Hindi ikaw natatakot sa mga nangyayari sa paligid, sa bagyo, anumang kawalan. Hindi ka natatakot dahil may Diyos ka. Yan ang susi. Yan ang iyong kapangyarihan. Abundant life ka dahil may Diyos kang tumutulong, gumagabay. Kampante ka sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka makamundo. Pag makamundo ka, So, yan yung munting mensahe natin. I hope na nakatulong at makatulong sa inyo. Feel free to ask me kung mayroong problema or counseling na pwede nating may tulong sa inyo na payo. Or kung may nais kayong awit, gusto ko matutunan yung awit na alam ninyo na maaaring hindi nyo na naawit. Bigay nyo sa akin, then pwede kong awitin. Baka matypang ko rin. At talaga namang maganda yun. Alam kong maganda yung mensahe ng mga awiting ninyo. Aawitin ko para sa inyo. Sa sarili ko lang na rendition or style. Man ako magaling pero I know sa pagkakanta ay worshiper talaga ako ng Lord. At gusto ko yung boses ko makatulong sa ibang makapagpaalala ng nais ng Diyos. Goodbye for now sa inyo mga kaibigan. Hindi ko man na-mention yung mga name ninyo. Dati kasi nasa radio nababanggit ko. May listahan. Pero ngayon hindi ko man nababanggit. Pero magparamdam na lang kayo kung dito sa aking channel. Kilala nyo naman ako kaya iniligay ko Kuya Seng channel kasi yung iba nag-request na Kuya Seng gawa ka po ng page ng channel ninyo kung saan pwede kaming lumapit magtanong o maglagay ka doon ng mga awit o mga aral para kami ay lumago din sa inyong pangunguna dahil dati nyo kaming children, dati nyo kaming young people at naniniwala kaming kayo ginagamit ng Panginoon pa rin hanggang ngayon at mas ginagamit. So, goodbye for now sa inyo and God bless you all. Magkaroon tayo ng konting prayer. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito na nakapagbahagi ako para sa kamulatan ng bawat isa at ang tulad ng awiting Put Your Hand in the Hand of the Man, Jesus Christ. Magtiwala kami sa iyong lagi, ano man aming kalagayan. Patawarin kami sa aming kasalanan. Kung nasa gitna kami ng kasalanan, ng mga kamunduhan, linisin mo kami. Muli namin sinusuko ang aming buhay sa iyo, Kristo. Pangunahan mo kami, patawarin kami sa aming kasalanan. At gawin mo kaming taong ayon na lumalakad sa iyong kalooban. At
gamitin ang aming buhay para sa iyo gayong nasa huling araw na kami. Maraming nalalayo, natitisod, maraming ginagambala ang dyablo, maraming nawawala ng pag-asa, maraming walang relasyon pa sa Diyos. Kailangan sino magiging representative kundi kami. Gamitin mo po kami, talikuran ng aming sariling tunay at mapasakop kami sa iyo, tunay na maglingkod, maging patotoo, asin at ilaw, maging gabay, maging tagatupad ng mga nais mo kung sinong dadalawin, sinong pupuntahan, anong gagawin, na maluluwalhati ka para makapagligtas pa, konti lamang maliligtas, sabi mo. Pero kailangan hanapin namin iyon, maging mabuting halimbawa kami, mabuting instrumento, tagapagsaway, tagapag-correct, tagapag-tuwid ng mga maling aral, tuwid ng mga maling pamumuhay. Instrumento mo. Sa mong kinakausap, upang magsaway sa iba, siya mong kinakausap, upang puntahan ng iba, upang palakasin ng iba. Tao mo, ambassador mo sa mundong ito, representative mo, hindi dilim ng dyablo o instrumento ng dyablo. Salamat, Ama, sa iyong pagkakalob sa iyong anak. Lord, tulungan mo po kaming mabuhay ng matapat, banal, araw-araw, ginagawa ang nais mong araw-araw. Yun ang tunay na kayamanan sa langit. At kami naman ay di mo pababayaan, pangako mo yan. At talagang dapat kami magtiwala at makita ang iyong kapangyarihan na hindi kami umaasa sa tao, masyado sa material, kundi ikaw ang siya nagbibigay lamang ng lahat. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Every time I look into the holy book, I wanna tremble. When I read about the part where a carpenter cleared the temple, for the buyers and the sellers were no different and fellas, that's what I profess to be. And it causes me shame to know I'm not the man I should be. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Mama taught me how to pray before I reached the age of 7. When I'm down on my knees, that's when I'm close to heaven. My daddy lived his life with 2 kids and a wife, and he did what he could do. And he showed me enough of what it takes to get me through. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at